Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. O mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa lahat ng ating mga viewers dito po sa aking Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin itong si Robin Hood Padilla nung isang araw, ano ito eh. Ang sabi niya nung isang araw, nung tinatanong siya kung may plano siyang tumakbong vice presidente kay Sara Duterte, sabi niya hindi. Wala akong plano niyan. Sabi niya. Tapos dumaan si Jaime Marcos, sabi ni Robin Hood Padilla, yan ang aking vice president. Si Jaime Marcos, yun, girl power. Subukan naman natin ang girl power. O di syempre si Sara daw ang presidente, si Jaime daw ang vice presidente. Yun, ang kailangan na daw ng bansa natin ay girl power. Yun yung sabi niya nung isang araw. Tapos bigla ngayon, ang sabi niya, handa naman daw siyang maging vice presidente kasi lumalabas yung mga pangalan niya. Yung pangalan niya, Duterte Padilla. O yun. Yun ang in-endorse ni gusto ni Jimmy Bundok. Yun din ang sabi ni Sal Panelo. O, yun din ang sabi ni dating COMELEC Commissioner Bing Guanzon. Yung mukhang na si Robin Hood Padilla. Nakita niya mukhang maraming suporta sa akin ngayon tinanong siya. Ang sabi ni Robin, handa daw siyang maging vice president. Wala naman daw yung problema. Sabi niya, ipinanganak po tayong ready tumakbong vice president sa 2028. Para sa akin, puro advocacy lang yan. Parang ikaw ang spare tire. Oh, wow. Sablay pa ang konsepto nito sa vice president. Imagine niyo yan, mga kabunyog. Ang konsepto niya sa vice president, ang vice president ay spare tire. Pampalit na gulong. Pag sira na yung gulong, saka ka ipapalit. Pero, ang sabi niya, wala namang ginagawa ang vice president, advocacy lang. Parang advocacy. So, madali lang yan. Hindi ganun ang vice president. Ano ba itong si Robin Padilla? Kabunyog, mga kababayan. Kapag tumakbo kang vice presidente, ibig sabihin yan, handa ka na pumalit sa presidente kung may mangyari sa presidente. In case na mamatay ang presidente, in case na permanently incapacitated, in case na ang presidente ay mag-resign, in case na ang presidente ay ma-impeach or matanggal sa pwesto, yun. Pag may nangyari sa presidente, papalit ka. O ngayon, pag presidente ka na, pumalit ka sa presidente, anong role mo? Advocacy pa rin? Ay talagang itong si Robin Padilla. Pag tumakbo kang vice-presidente, huwag mong isipin yung advocacy lang ang trabaho nito. Dapat handa ka na maging presidente pag may nangyari sa presidente. O ang tanong, Robin, handa ka bang maging presidente ng Pilipinas? Kaya mo bang maging presidente ng Pilipinas? Ang nakikita niya kasi yung ginagawa ng vice-presidente na dahil wala namang nangyayari sa presidente, nag-aano lang siya, umiikot sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, nagbibigay ng mga tulong sa mga tao. Kumbaga, totoo yun, advocacy ang trabaho na yon. Pero, yung mga vice-presidenting ganyan, halimbawa si Leni Robredo, tumutulong siya sa mga tao, lalo na nung panahon ng COVID. Pero kung may mangyari kay Duterte noon, handa si Leni. Kaya niya yun. Si Gloria Arroyo, vice president noon ng panahon ni ERAP. Kung may nangyari kay ERAP, nung natanggal si ERAP, pumalit si Gloria, kaya ni Gloria yon.
Kaya ni Gloria yun. Si Leni, nung panahon ni nung panahon ni Duterte. Oh, si Pinoy, ang Vice President nung panahon niya si Binay. Kung may nangyari kay Pinoy, kaya ni Binay. O ikaw ikaw Padilla, kung halimbawang may mangyari sa presidente, tapos Vice President ka, kaya mo ba? Oh, pag presidente ka, hindi ka na lang advocacy. Matindi ang trabaho ng presidente. Ewan ko ba. Tatakbo, ready daw siyang maging vice president. Kasi ang trabaho lang naman daw ng Vice President, advocacy, spare tire. Ay talaga, maawa naman kayo sa bansa natin. Ano ba itong si Padilla? Ha? Maawa na kayo, hindi na kayo naawa sa bansa natin. Ah, ay mga kabunyog, mga kababayan. Akala niya kapitan ng barangay ang tatakbuhan niya. Punong barangay. Ha? Eh ano ba ito? Ah, ang sabi niya kasi, ipinanganak siyang ready na tumakbong Vice President. Para daw naman sa kanya, puro advocacy lang naman yan. Parang ikaw yung spare tire. So para kung advocacy ka lang, madali lang yan. O, kung halimbawa, si VP Leni noon, presidente si Duterte, ang ginagawa ni Leni, tumutulong siya, may mga programa yung kanyang opisina, pagtulong sa mahihirap, may mga advocacy siyang sinusulong, totoo naman yun. Pero handa siya na pumalit sa presidente at kaya niya kung may mangyari sa presidente. O ikaw, Robin, halimbawang tumakbo kang vice presidente. Halimbawa si VP Leni ang presidente, ikaw, vice president ka ni Sara, natalo si Sara, o nanalo kang vice president, o Leni ang president, ikaw vice. O pag may nangyari halimbawa kay VP Leni, handa ka ba Ruby na pumalit? Yun ang isipin mo. Pag vice president ka, hindi naman advocacy lang ang trabaho niyan. Ikaw yung magti-take ng place ng president pag may nangyari dito. Yun na yung mabigat. Pag may nangyari, sabihin mo, ay wala namang mangyayari diyan. Ano naman 'yan? Kaya nga may vice president kasi hindi mo naman alam ang mangyayari. Diyos lang ang nakakaalam. tulad kay ano bang mga pangyayari niyan? Yung kay Gloria, may nangyari kay Erap, kalagitnaan pa lang ng term ni Erap, napatalsik na sa people power. O walang problema yon kasi handa naman si Gloria ang pumalit. Kaya naman ni Gloria. Kaya lang naging corrupt nga lang. Pero ikaw, Robin, kaya mo ba na magpresidente? Hirap ka na nga sa senador. Hirap na hirap ka na sa senador. Presidente pa kaya? Kaya lang yun na nga mga kabunyog. Ang idea niya pala ng vice president ay advocacy lang ang trabaho. Spare tire. Ha? Spare tire ka nga. Pero mas malala ka. Ano ka? Mas malala ka pa dun sa papalitan. May sira na yung gulong, hindi ka pwedeng pampalit kasi masira ka pa. Anyway, nakakalungkot mga kabunyog. At ang sabi ni Rubin, tatakbo daw siya pag sinabi daw ni Digong. Basta't si Digong daw ang magsabi, susunod siya. Alam nyo, maraming beses na itong nagsabi si Rubin ng ganyan. Pag sinabi daw ni Cayetano, pipirma siya. Pag sinabi noon, may hearing noon sa Senado, pasalamat ka, General Torre. Kasi kung sinabi ni Digong o ni BP Sara na i-contempt ka, isasite kita in contempt. Alam nyo, itong si Rubin Padilla, hindi na nahiya na talagang ilantad ang kanyang wala siyang sariling pag-iisip. Pag sinabi daw ni Digong, tumakbo siyang BP, tatakbo siya. Noon naman, kung sinabi daw ni BP Sara or ni Digong na i-contempt si Torre, i-contempt niya. Nung isang araw naman, ang sabi niya, si Cayetano ang bahala. Pag sinabi ni Alan Peter Cayetano na pumirma siya sa Senate Blue Ribbon Committee report, pipirma daw siya. Walang sariling pag-iisip ito. And yet, gusto niyang tumakbong vice president na pwedeng pumalit sa presidente pag may nangyari sa presidente. Ay mga kabunyog, mga kabayan, Rubin, maawa ka naman sa bansa natin. Magandang araw, mga kabunyog, mga kababayan.
Halikan na kasama ka, Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,